Sa 6 na tao nakatuon ng atensyon ng pulisya sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe nitong Sabado. Habang nasa kasagsagan ng gift-giving ang kongresista, 3 gunman daw ang nasa loob ng covered court. 3 iba pa ang nasa labas naman. Nakaabang sakay ng 3 motorsiklo na inangkasan ng mga nasa loob matapos ang pamamaril. Galing si Congressman Batocabe sa event na ito at bahagi ang kalendaryong ito sa mga pamaskong pinamigay niya. Palabas na sana siya at kasabay siya ng mga dagsa ng mga tao na pauwi na rin sana. Iisa lang kasi ang daan papasok at palabas sa lugar na ito. At sa mismong bahaging ito, tinambangan ng kongresista ng mga di pa kilalang salarin. Sumama yung mga suspect doon sa bugso ng tao palabas doon sa area. Apat na tama ng bala ang tinamo ni Batocabe. Napuruhan din ang kanyang aide na si SPO1 Orlando Diaz. Pareho silang dead on arrival sa ospital. 6 na bystander naman ang nasugatan. Habang gumugulong ang investigasyon, tinanggal na muna sa pwesto si Albay Provincial Police Director Police Senior Superintendent Milo Pagtalunan at Daraga Police Chief Superintendent Benito Dipa Jr. Iniimbestigahan na rin ang impormasyong nais tanggalan ng security details si Batocabe bago mangyari ang pagpaslang sa kanya. Hawak na ng pulisya ang CCTV ng kalapit na hotel. Pinag-aaralan na ito, lalo't posibleng nakuhanan ng pagtakas ng mga suspect. Lahat na pwede nating makitang mga CCTV na pwede makapagtuturo doon sa yung mga suspect na mga getaway, baka may mahagip sila doon ng mga motorsiklo. 3 actually yung motorsiklo na nakita doon na naghihintay before na nangyari yung incident. Nasa 30 milyong piso na ang pabuyang naghihintay sa sino mang positibo makapagtuturo sa mga salarin. Mula ito sa Ako Bicol Party List Group, provincial government ng Albay at mga kasamahang kongresista ni Batocabe. Ang asawa ni Batocabe naniniwalang may kinalaman sa eleksyon ang pagpatay sa asawa. This is purely political. This is purely about greed. This is purely about money. Meron tayong nakukuhang information na iba-iba, no? There's an information na parang ito ay nagbibigay or hinihingan ng revolutionary tax ng or extortion. Na-extortan ito ng mga NPAs doon sa lugar at hindi siya nagbigay. Isang araw lang matapos mapatay si Batocabe, 3 bangkay naman ang halos magkakasabay na natagpuan sa magkakahiwalay na barangay sa Daraga. Pero sabi ng PNP chief, there are speculations, no? Hindi tayo naman pwede mag-speculate na baka sila yung assailant noon tapos itinumba na rin sila. Bukod kay Batocabe, pinatay din itong Sabado sa Cagayan de Oro City si dating Gadingilan Bukidnon Mayor Joelito Talaid. Sinisili pa ang motibo ng pagpaslang. Mula rito sa Daraga Albay, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi.